Magandang gabi po, Boss Jay, sa lahat ng kaisip na nakikinig ngayon. Proud po ako na isa ako sa mga unang subscribers nyo. Gusto ko po yung style ng storytelling nyo. Sabihan lang at nakaka-relax. Tawagin mo na lang po akong Paolo. 36 years old na po ako ngayon. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari mahigit isang dekada na nakakalipas. Nung ako'y 25 years old pa lang. Sa totoo lang po, matagal ko nang gustong ibaon sa limot ang gabing yun. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na yata makakalimutan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng plano. Mahilig kasi kami sa mga spontaneous na lakad. Road trip lang sana. Ako at si Mia, ang girlfriend ko noon, na asawa ko na po ngayon. Oh babe, ready ka na ba? Cooler, check. Snacks, check. Yung gas ay hindi masyado, pero bahala na. Ayan ka na naman. Sabi ko na nga ba, magpagasolina na tayo bago bumiyahe. Paano kung mas stranded tayo sa gitna ng probinsya? Okay lang yan, edi may adventure. Besides, sanay naman ako, no? Tsaka alam ko yung mga shortcuts dyan. Human GPS kaya to. Ay, oh my God. Sana hindi tayo maligaw sa disyerto ng Nueva Ecija. Gabi na kami umalis mula Maynila. Ang plano namin, biyaheng magdamag para iwas traffic at para pagising kinabukasan, nandun na kami sa Pangasinan. Excited kami pareho kasi una namin long drive yun na dalawa lang kami at walang ibang kasama. Habang papalayo ang mga ilaw ng expressway, napapalitan ito ng madidilim na kalsada, palayan sa magkabilang gilid at mga baryong halos walang ilaw. Naka-high beam po ako noon, pero pakiramdam ko, kulang na kulang pa rin ng liwanag. Paolo, babe, bakit parang ang dilim? Wala ba mga poste ng ilaw dito? Minsan meron, pero minsan wala rin. Probinsya kasi. Pero okay lang yan. Sanay naman ako sa ganito nung bata pa ako. Pero ang tahimik. Di ka ba nagtataka? Wala man lang dumadaan na sasakyan. Boss Jay, tama siya. Nakakapanibago nga. Sa Maynila, kahit 10 oras ng gabi may jeep, may busina, may tao. Pero dito, para kang lumulutang sa gitna ng kawalan. Pero hindi pa doon nagsimula ang kaba ko. Mga ilang kilometro pa, napansin kong paubos na ang gasolina ko. Malayo pang susunod na bayan at nag-aalangan na rin si Mia. Saktong-sakto, may nakita kaming lumang gasolinahan sa gilid ng kalsada. Boss Jay, parang luman-luma na. Kalawangin ng signage. May mga sirang bombilya pero may isang ilaw na kumikislap. Sinyalis na bukas pa raw. Isa lang ang gasoline pump. Alam mo yung parang dekada 80 pa yung tsura. Pero dahil desperado na, wala na kaming choice. Boss, pwede bang magpakarga? Oo, pwede ba? Ilang litro? Pa-full tank na lang po, boss. Paolo, mag-CR lang ako Sandali lang. Okay, babe. Sige, bilisan mo ha. Medyo ang creepy dito eh.
Habang nagbabayad ako sa gasboy, napatingin ako sa paligid. Walang ibang tao, Boss J. Walang dumadaan. Tahimik na tahimik. Kahit mga kuliglig, wala. Ang ilaw, parang anytime pwedeng mamatay. Samantala, si Mia, pagpasok niya sa banyo, may narinig daw siyang tunog ng higbi. Parang may umiyak na babae sa kabilang cubicle. Hello? May tao ba dyan? Paglabas daw niya, wala namang ibang tao. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan yung tunog ng mga iyak. Ito po bayad. Salamat. Ingat po kayo. Mahaba pang daan. Hindi lahat na nakakasalubong mo ay buhay. Ha? Palabiro ka pala, kuya. Oo, sige boss. Salamat. Nagmaneho na ako palayo. Pero hindi maalis sa isip ko ang mga salitang binitawan niya. Hindi lahat nakakasalubong ko ay buhay. At hindi ko alam, ilang kilometro lang mula ron, mapapatunayan namin totoo ang babala. Matapos kami magpagasolina, nagpatuloy kami sa biyahe. Alas 12 pasado na nun. Mas madilim na ang kalsada at mas ramdam mo na ang katahimikan. Si Mia, nakatitig lang sa bintana. Hawak ang kamay ko. Pareho kami hindi nagkasalita. Paolo, kanina sa banyo, may narinig akong umiiyak. Pero nung sumilip ako, wala namang tao. Talaga ba? Baka naman echo lang ng tubig yun. Alam naman, duma na yung lugar eh. Hindi eh. Sigurado ako. Parang babae. At parang sobrang lungkot ng iyak niya. Hindi ko na lang siya pinatulan, Boss J. Gusto ko na rin kalimutan kasi ang sinabi ng gasboy. Pero habang tumatagal, parang lalong bumibigat ang hangin sa loob ng kotse. Paolo, teka lang. May nakikita ka ba? Ano yun? Para bang mga tao? Sa unahan ng kalsada, unti-unting lumitaw ang mga anino. Noong una, akala ko may prosesyon lang ng piyesta. Mga taong nakaputi at may dalang kandila. Pero habang papalapit kami, napansin kong may nakalutang na kabaong sa gitna nila. Pablo, parang libing. Pero bakit ngayon? Is oras na ng gabi. Di ko rin alam. Wala naman naglilibing ng gantong oras, di ba? Ang weird. Binigalang kong takbo. Lumapit sila, dahan-dahan. At isa-isa silang dumaan sa gilid ng kotse. Nakayuko lahat, walang imik. At ang mas nakakapangilabot, wala akong makita ni isang muka. Parang mga balat lang na walang laman. Paolo, bilisan mo na. Bilisan mo na. Pinilit kong mabante, Boss J.
Pero nang silipin ko ang rearview mirror, wala na silang lahat. Parang hindi totoo ang lahat ng dinaanan namin. Ang daan, wala na isang kandila. Wala na isang tao. Puro dilim lang. Paolo, anong nangyayari? Hindi normal yun. Hindi normal yun. Shh, relax. Kasama mo ko. Diretso lang tayo. Baka guni-guni lang o dahil sa pagod. Pero alam ko sa sarili ko, Boss J, hindi lang guni-guni ang nakita namin. Ang parada ng patay, hindi yung basta imahinasyon. At simula ng gabing yun, pakiramdam ko, hindi na kami bumabiyahe sa normal na kalsada. Matapos ang prosesyon ng mga patay, tumahimik lalo ang kalsada. Wala na kami nakakasalubong. Wala na rin kasunod. Ang headlights na ng kotse, ang tanging ilaw sa paligid. Pakiramdam ko, kahit anong layo ng tinakbo namin, parang paikot-ikot lang ang daan. Mga ilang minuto pang lumipas, bigla may sumalubong sa amin. Paolo, teka lang. May mga tao? Oo nga, parang plaza. May tindahan. Buti naman, akala ko mawawala na tayo sa kalsada eh. At doon namin nakita ang isang maliit na bayan. May bukas na tindahan. May nagtitinda ng barbecue. At may mga bata pang tumatakbo. Para bang piyesta, pero may kakaibang katahimikan. Isaw, barbecue, mura lang. Paolo, ba't parang ang tahimik nila magsalita? Para bang walang emosyon? Boss J, napansin ko rin yun. Kahit maraming tao, parang hindi normal yung ingay. Sobrang weird. Walang tawanan, walang asaran ng mga bata. Parang lahat, parang walang buhay. Boss, good evening po. Magtatanong lang po sana, ano pong bayan to? Tsaka, saan po ang daan papuntang Pangasinan? San Esteban. San Esteban to. Kung gusto niyo makalabas, bumalik lang kayo sa dinahanan niyo. Pwede pong bumili ng tubig, yung bottled water lang po. 10 piso. Paolo, tingnan mo yung kalendaryo. Ha? 1997. Nakapaskil pa sa dingding. July 1997. Natigilan ako, Boss J. 2012 na nun. Bakit 1997 na nasa kalendaryo? At mas larang bumigat ang loob ko nang mapansin ko ang refrigerator glass. Yung tindero. Wala siyang refleksyon. Paolo, umalis na tayo. Please, hindi ako mapakali dito.
Oo. Oo, aalis na tayo. Pagliko namin papalik, doon ko lang napansin. Bawat kanto, tila ba bumabalik lang kami sa parehong plaza. Sa parehong puno ng akasya. Parang hindi kami nakakaalis. Sa bawat ikot, parami ng parami ang mga tao nakatingin sa amin. Mga mukhang walang buhay ang mata. Nakangiti pero blanco ang titig. Paolo, paikot-ikot lang tayo. Ayoko na. Huwag kang bibitaw, babe. Makakahanap rin tayo ng daan palabas. Pero sa bawat liko, mas lalo kami lumulubog sa bangungot ng bayang yun. San Esteban. San Esteban. Boss Jay, ilang beses kami lumiko. Kanan, kaliwa, diretso. Pero maski saan kami dumaan, bumabalik lang kami sa parehong plaza ng San Esteban. Doon sa ilalim ng matandang puno ng akasya. At sa bawat ikot, para mas dumadami ang mga tao. At lahat sila nakatingin sa amin. Walang mata, walang muka. Mga ngiting parang pinilit lang. Paolo, hindi ako makahinga. Nahihilo ako. Ha? Okay ka lang kanina. Oh, ito. Tubig. Agad kong inabot ang binili kong tubig. Pero nang ilapit ni Mia sa labi niya, nakita kong ang tubig sa loob, hindi malinaw. Itim. Parang langis. Uminumin yan. Paolo, hindi tubig yun. At doon ko narinig muli ang yabag ng tsinelas, ang mga tinig ng prosesyon ng patay. Paglingon ko sa rearview mirror, eto na naman sila, pero mas malapit na. Paolo, tingnan mo. May kabaong silang dala. At sa loob ng kabaong na yun, nakita kong sarili kong muka. Kaputla, nakapikit, parang patay. Hindi to pwede. Hindi ako mananatili rito. Pinihit ko ang manibela at inapakan ng silinyador. Binilis ang kontakbo kahit anong mangyari. Pero kahit gaano kabilis, sa bawat kanto, nandun pa rin sila. Nakaharang, nakasalubong, paulit-ulit. Parang wala na kaming lalabasan. Huwag sa kanila. Dito ka dumaan. Sa gilid ng kalsada, bigla ko nakita ang gasboy. Hawak niya ang isang lumang gasera. Tinuturo niya ang isang makitid na daan na halos natatakpan ng talahib. Paolo, sundin mo siya. Please. Sige, bahala na. Pagdaan namin sa daang yun, biglang nawala ang ingay. Wala na prosesyon. Wala na naglalakad. At wala na ang bayan. Sa harap namin, highway na ulit. Malinis, maluwag. At sa wakas,
Dumaan ang isang bus. Totoong bus, Boss J. May tao. Buhay. Paolo, nakalabas na ba tayo? Oo. Oo, nakalabas na tayo. Pero sa rearview mirror, wala na ang San Esteban. Wala na ang plaza. Wala na ang mga tao. Para bang hindi talaga ito nag-exist? Nang tuluyan na kami makalabas sa daang yun, halos mangayak-ngayak kami pareho. Pawis na pawis at nanginginig ang tuhod. Ramdam ko ang bigat ng manibela. Para bang ilang oras na ako nakikipagbuno sa sariling multo. Kaya pagdating namin sa unang bayan na may palengke, agad kami buminto sa isang maliit na karinderya. Ate, 2 kape nga po. Tapos kahit pandesal lang. At tubig, please. Bottled water. Galing ba kayo sa night trip? Ang aga nyo ah. Oo. Galing kaming San Esteban. Bigla natahimik ang karinderya. Yung 2 matandang kumakain sa tabi, napatingin sa amin. Para bang biglang nanlamig ang hangin. Anong sabi mo, iho? San Esteban? Opo. Yung bayan po dun, yung may plaza, saka may akasya. May mga tao pa nga po eh. Anak, matagal nang wala ang San Esteban. Ha? Paanong wala? Paano pong wala? Nakita namin. May mga tao pa nga, tapos may mga tindahan pa. Noong 1997 pa nasunog ang bayang yun. Sinibayan ng baha at sunog mula sa tangke ng gasolinahan. Lahat ng tao roon, patay. Boss J, parang sumikip ang dibdib ko. Nagkatinginan kami ni Mia. Parehong tanong ang nasa isip namin. Paano namin nakasalubong ang mga taong matagal nang patay? Pero tay, may gasolinahan po kami nakita. May attendant. Si Rudy. Rudy yata ang pangalan. Nakalagay sa nameplate niya. Si Rudy. Oo, kilala ko siya. Siya yung gas boy doon noon. Nung sumabog yung gasolinahan, siya ang nagtatakbo para iligtas ang mga tao. Pero hindi na siya nakalabas. Sabi nila, siya ang nagpapakita para gabayan ng mga naliligaw. Pero hindi lahat ay sinuswerte. May mga nawala ring hindi na nakalabas. Sumali na lang sa prosesyon ng patay. Paolo, kung hindi natin sinunod si Rudy, baka kasama na tayo sa kanila. Tama siya. Kung hindi namin nakita si Rudy, baka ngayon, kami na anak Ayoko, hawak ang kandila, walang muka, at kasama sa parada ng mga kaluluwa. Kinabukasan, nagpatuloy kami sa biyahe, pero hindi na kami lumingon pa. Para bang kapag binalikan namin ang daang yon, muli kaming hihigupin ng sumpa ng San Esteban. Pagbalik namin sa Maynila, pilit namin kinalimutan ang nangyari.
Nag-focus na lang ako sa trabaho, sa pamilya at sa buhay na normal. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang presisyon ng patay, ang kabaong, ang sarili kong muka na nakahimlay ron, at higit sa lahat, ang titig ni Rudy. Isang gabi, sinilip ko ang wallet ko. Naandun pa rin na resibo ng gasolina. Pero burado na ang presyo at wala na rin petsa. Isa na lang itong blankong papel, maliban sa isang bagay. Rudy. Nakasulat ang pangalan niya sa resibo. Kinabahan ako. Tumayo ang balahibo ko. At sa gilid ng paningin ko, sa salamin ng aparador, nakita ko siya. May mga bayan na nilamon ng kasakiman. Huwag mong kalilimutan. At naglaho siya, Boss J. Tulad ng bayan ng San Esteban. Tulad ng mga taong nalunod at nasunog noong 1997. Pero alam ko, hindi yun guni-guni. Hindi rin babalalang. Paalala yun. Kaya mula nun, Boss J, tuwing bumabiyahe ako sa probinsya, hindi na ako dumadaan sa mga shortcut, lalo na kung di ko kabisado. Dahil hindi lahat ng bayan ay para sa mga buhay. At kung sakaling may makita kang gasolinahan sa gitna ng gabi, siguraduhin mong buhay pa ang naglalagay ng gasolina. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko, Boss J. More power and God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.